Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay na mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files. 19 anyos pa lang ako noon nang ipakilala sa akin si Christina ng dating kaibigan kong si Marvin. Unang araw pa lang ng pagkakakilala ko sa kanya ay naglapat na ang aming mga labi sa isa't isa. Natatandaan ko pa nga na tila ako ay nasa ulap dahil napapalibutan ako ng maputing usok na nakapagpapagaan ng aking pakiramdam. Kay Christina ko naramdaman ang ligalig na hindi ko nararamdaman sa aking pamilya. Lalo't sariwang-sariwa pa sa aking alaala kung paano kami tratuhin ng aming madrasta noon. Kami ay nasa poder pa niya. Mabuti at nakalayas kami kaagad ng aking kapatid at lumipat kasama ang pinsan at kanyang asawa. Madalas ay dinadalaw ako ni Marvin. Dala-dala si Christina sa bahay kapag ako lamang ang naroroon. Mistulang bugaw itong si Marvin na inirereto si Christina sa akin. Kapalit ng salapi at sa mga oras na yun ay magpapakasasa ako sa kanya na para bang wala nang bukas. Sa tuwing kasama ko siya ay lumalalim ang aking isip at diwa. Bumibilos ang kilos at galaw. Wala akong gutom na nararanasan at maging ang antok at pagod ay nawawala rin. Dumating din sa punto na may mga naging barkada ako na kasabay ko ring gumagamit kay Christina. At sabay-sabay kami na nahihibang sa kakaibang sarap na dulot niya para sa amin. Ang iba ay dumadaldal ng sobra. Meron ding ang nuno kung aming tawagin dahil sobrang tahimik at hindi nagsasalita. Sa panahong iyon ay bumukod na kami ng tirahan ng aking kapatid mula sa aming pinsan dahil nagkakaniya-kanya na rin kami. Katulad ko ay marami rin sa mga barkada ko ang nahuhumaling kay Christina. Kaya naman di maiiwasan na darating kami sa punto na pinag-aawayan namin siya. Ang mga hidwaan na iyon ay dulot ng aming pagsisinungaling, pandaraya, pagkainggitin, at matinding pagnanasa. Lahat ng iyon ay dahil kay Christina. Nang dahil kay Christina ay natuto akong magnakaw at manlamang sa aking kapwa. Natuto akong suwayin ng mga bilin ng nakakatanda sa akin. Nalimutan ko na rin ang makipag-usap sa Diyos at unti-unti ko na rin nararamdaman ang pagbabago ng aking sarili. 1 dekada na ang lumipas at ilang daang libong pera na ang naiwaldas ko para kay Christina. Subalit, kapiling ko pa rin siya. Maging ang perang ipangkakain ko na lamang ay napupunta pa sa kanya. Huwag lamang siya mawala sa puso ko. Sa totoo lang ay si Christina na ang aking buhay. Dahil
siya ay nananalaytay na sa aking ugat at kaisipan. Halos lahat ay nawala na sa akin. Katulad ng trabaho, kaibigan, at pamilya. Pero matamis ang kalungkutan dahil nandyan pa rin si Christina. Isang beses ay napatitig ako sa salamin na nasa loob ng aking kwarto. Nakita ko ang ibang klase ng nilalang na nakatitig sa akin. Saliwa ang paningin nito at medyo tabingi na ang muka. Mulat na mulat ang kanyang mga mata na tila ba laging nagugulat. Buto at balat siya dahil lumilitaw na ang mga tadyang, pati na ang kanyang mga balagat. Wala akong makitang emosyon sa kanyang mukha. Ang imaheng iyon ay ang resulta ng mahabang panahon na kasama si Christina. Kaya naman ang aking sarili ay halos hindi ko na makilala. Ilang beses na rin ako ay nagkumbulsyon sa tuwing nasusobrahan ako sa paggamit kay Christina. At habang kinukumbulsyon ako ay halos nagbubula ang laway ko at hindi ko matigil ang ulo ko sa paggalaw. Hanggang sa mawalan na lang ako ng malay o makatulog na lang ako bunga ng sobrang pagod. 3:00 noon ng umaga sa aking silid. Habang ninanamnam ko si Christina ay napatingin ako sa aking upuan. Nakita ko ang isang lalaki na nakaupo nang wala sa ayos. Suot niya ay maong na pantalon at kamisetang itim. Meron pa nga siyang sombrero. Tinitigan ko siya ng maigi at nakita ko ang aking sarili na walang malay sa upuang iyon, subalit hindi ko maipaliwanag kung paano ko yun nakita. Mistulang ako ay isang multo na naliligaw. Datapwat naroon lamang sa loob ng aking kwarto. Mistulang humiwalay na ang aking kaluluwa mula sa lupaypay kong katawan. Ilang sandali pa ang lumipas. Kasabay ng pagtangay sa aking pera, kaibigan, mahal sa buhay at dangal ay ang pagtakas din ng aking katinuan. Marahil, sa sobrang tagal ko nang kasama si Christina ay hindi ko na rin alam sa sarili ko kung ano ba ang totoo at ang mga guni-guni ko. Nagsimula na rin akong magkaroon ng pag-uugali na kakaiba sa aking naturalesa. Ito ay ang mga pagngiwi ng aking panga, pagpitik ng kamay, at pagpadyak ng paa na hindi ko kayang kontrolin. Nakikita ko na ang mga tao ay nakatingin sa akin at palagay ko ay ako ang laman ng kanilang bulong-bulungan. Mas pinipili ko na lang ang magkulong sa kwarto. Basta kasama ko si Christina. At wala na akong ibang iniisip kung hindi ang makapiling lamang si Christina. Minsan, habang sagad na ang tama ko kay Christina at paubos na siya ay siyang pilit ko na gumawa pa ng paraan para makakuha ulit. Bumungad sa aking naghihingalong kamalayan ang numerong 666 na nagpakilabot sa aking nanginginig ng katawan. Doon ay ipinagpaliban ko na muna ang bilhin pa si Christina. Kinabukasan ay tinawagan ko ang aking ama para papuntahin sa bahay. Dumating siya ng
may bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Dad, pakidala mo na ako sa rehab. Ayoko na ng ganito, sabi ko sa aking ama. Napahagulgol na lamang ang aking ama. Alam kong alam niya ang nangyayari sa akin, subalit kung alam nga niya ay bakit tila hindi niya ako pinigilan at parang ako pa ay kaniyang kinonsinti. Gayunpaman, hindi ko maaaring sisihin ng ibang tao, kahit maging si Marvin, na ipinakilala sa akin si Christina. Sa madaling salita, ako ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot na kung tawagin ay methamphetamine, o kaya ay mas kilala sa tawag na shabu. Ito ay naituring kong matagal ko ng kasintahan sapagkat sa kanya ko halos ibinuhos at inubos lahat ng mayroon ako gamit ang palarang parihaba na irorolyo upang maging panipsip sa isa pang parihabang parirala na bahagyang naitupi sa gitna upang maging daanan ng gumugulong na si Christina sa anyong likido. O di naman kaya ay gamit ang isang glass pipe na kung tawagin ay oil burner. Bakit mo ba kasi ginawa ito sa sarili mo? Tanong ng aking ama sa akin. Ginawa ko ito para makalimot sa kalungkutan at mga problema. Pinabibilis ko ang takbo ng oras dahil kung hindi ay nababagot ako. Wala namang ibang dahilan para sumaya. Kapag nakagamit ay sadyang walang drama. Puro saya lang at trip-trip ng kaunti. Piling ko pa nga, minsan ako si Superman. Kasi mataas ang lipad ng isip ko. Sagot ko sa aking ama. Alam kong nalabuan siya sa aking paliwanag. Kaya bahagyang napailing lamang. Dahil nga sa naluto na ng droga ang aking utak. Wala na halos ang sentido komon ko. Tanging guni-guni na lamang. At mga hinala ang laman ng aking isip. At maging ang pangungulila kay Christina. Sa tuwing pababa na naman ang aking tama sa kanya. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo at ilang buwan. Ay nagpatuloy pa rin akong mamuhay na umiiwas na unti-unti kay Christina. Sa tulong na rin ng aking nakakatandang kapatid. Doon ay sinikap kong harapin ang kutya ng mga nakapaligid sa akin na ngayon ko lamang nararamdaman dahil wala ng Christinang magpapamanhid sa akin. Hindi natuloy ang pagpunta ko sa rehab dahil malakas ang tiwala ng aking ama na sa akin na lang din daw magmumula ang pagnanasang magbago. Hindi naging madali sa akin, lalo na sa nakakatanda kong kapatid, ang mga sumunod na sandali. Sa kadahilan ng kung kailan halos unti-unti na akong nakakabangon sa sarili kong paa nang wala si Christina ay mas lalo naman akong nahahalina dahil nandoon siya. Saan man ako mapunta. Alam ni Christina na madali akong matukso sa kanya. Kaya sinisimplihan ko na muli siyang tikman ng palihim at uuwi sa bahay na kunyari ay hindi ako lango kay Christina. Tanging ang kapatid ko lamang ang nakakapuna sa akin sa tuwing ako ay nakagamit kay Christina at doon ay kinukumpronta niya ako hanggang sa mag-away kaming dalawa. May mga ilang ulit ding nangyari yung simplihan akong gagamit kay Christina
dahil medyo hinahanap-hanap siya ng aking katauhan. Subalit sa tuwing gagawin ko yun ay siya namang pang-aaway sa akin ng aking kapatid. Palagay ko, paraan niya iyon para sirain ang trip ko at naging matagumpay naman siya kaya dumating din ang araw na talagang itinigil ko na ang makipagkita at tumikim pa kay Christina. Nahiya na rin ako sa sarili ko kung ipagpapatuloy ko pa ito. Kaya na noon ay wala ako sapagkat lagi akong lango sa ipinagbabawal na gamot. Unti-unti ay naghilom ang aking sugatang kaluluwa. Bumalik na ang aking gana sa pagkain at sa pagtulog. At nanumbalik na rin ang panaginip na dati ay hindi. O marahil ay di ko lang maalala. Umaapoy ang buong paligid at nagkalat ang kumukulong putik sa puok na iyon. Pagtingala ko sa langit ay pawang lupa ang nakaharang. Pakiwari ko ay nasa impyerno na ako. Nakasakay ako sa umaapoy na nilalang na kung tawagin ay dragon. Madalas ko kasi itong makita sa telebisyon noon. Kaya alam ko kung ano ang itsura at tawag sa kanila. Habang lumilipad at nakasakay ako sa dragon ay may biglang may salita akong narinig na umaalingaw-ngaw sa lugar na iyon. You are now the Prince of Darkness. Sabi ito ng tinig na hindi ko malaman kung galing kanino. Mabuti na lamang at nagising ako. Isa lamang pala siyang masamang panaginip. Ang buong akala ko ay patay na ako kaya ako ay nasa impyerno na. Hindi kailanman na ninais kong maging prinsipe, lalo na ang mapunta ako sa impyerno. May nakapagsabi pa nga sa akin na 3 lugar lamang ang maaaring puntahan ng taong lulong sa droga. Sa mental hospital, kulungan o di kaya naman ay sa sementeryo. Wala sa mga yan ang gusto ko na mahantungan. Pinilit ko pa ring magbago sa tulong pa rin ng kapatid ko. Pati na rin ang mga suporta ng mga mahal ko sa buhay. Nakatulong din sa akin ang 3 araw ko sa isang recollection sa religious group ng tatay ko. Doon ay ipinaalala sa akin kung paano namatay si Jesucristo at kung gaano niya tayo kamahal. Ang puso ko ay tinamaan ng gusto sa kanya dahil pakiramdam ko ay hinawakan niyang muli ang aking kamay para magbalik loob sa kanya. Sa muli kong pagbangon ng paunti-unti ay muli akong nabuhayan ng loob dahil naging regular na ako sa trabaho at nakakaipon na rin para sa aking kinabukasan. Ang isa pang hindi ko inaasahan ay ang makilala ko si Jocelyn Amparo. Siya ay ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Ipinakilala siya sa akin ng aking kapatid. Tinanggap niya ang lahat ng aking pinagdaanan at pati na rin ang aking kahinaan. Tinulungan niya ako sa aking pagbabago sa pamamagitan ng mamuhay ng simple at disente. Doon ko talaga naramdaman na hindi guni-guni ang aking pag-ibig dahil ngayon ay kasama ko siya at nahahawakan. Siya ang tunay na babaeng dapat ay pinagtuunan ng pansin at binibigyan ng alay at hindi si Christina. Kay Jocelyn ko naramdaman ang tunay na malasakit ng walang kapalit at ang ginhawang dala ng kanyang pagmamahal na kay init.
guluhin man ni Jocelyn ang aking isip, yun ay hindi para ako ay linlangin, kundi para iyon ay di siya maalis sa aking isipan. Dumating ang araw na siya ay yayain kong magpakasal at siya naman ay pumayag. Alam ko na kahit saan ako magpuntay, naroon si Christina dahil isa lamang ako sa 25 million na biktima niya sa paglaganap at pagkalat niya sa buong mundo. Subalit sa ngayon ay mas matibay na ang aking kalooban dahil sa Diyos. Nagdiwang kami ng aming kasal sa kanilang lugar kasama ang aking pamilya at yun ang naging pinakamasayang sandali sa aking buhay. Ang tuluyan ng makawala sa piling ni Christina at ang magsimula ng panibagong yugto ng aking talambuhay kasama si Jocelyn. Isa sa aking bisita ang nakasabay ko sa banyo sa reception ng aming kasal at nakangiting may inilagay siya sa aking pulsa. "Congratulations, Tol! Ito pampagana mo para mamayang gabi." Muntik ko nang hindi maalala hanggang sa pagdating naming mag-asawa sa hotel na aming pinag-check-inan ay nakapa ko sa bulsa ang tila isang maliit na supot na may laman. Pagkita ko ay may laman itong maliliit na kristal. Bumungad sa akin si Christina at pakiwari ko ay may boses akong narinig at ang sabi niya ay, "It's nice to see you again." Nanginig ang aking katawan at parang maduduwal. Yan ang nangyayari sa akin sa tuwing natutokso ako. Tutal ay may katagalan na rin naman noong huli kong ginamit si Christina. At maayos naman uli ang buhay ko. Hindi naman siguro nila mahahalata kung gagawin ko to. Tumapat ako sa salamin ng banyo at binuksan ang maliit na supot na iyon. Pwedeng-pwede kong singhutin si Christina dahil wala akong parapernalya. Pero mas matindi ang ginawa ko. Ibinuhos ko si Christina sa inodoro at pinindot ko ang flash hanggang sa higupin siya ng butas papuntang Poso Negro. "Tapos na tayo, Christina. Si Jocelyn na ang mahal ko." Pulong ko sa aking sarili. Magandang araw at gabi, mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi, mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.